Maligayang pagdating sa isang paglalakbay sa ating kasaysayan. Mula sa luntiang kapuluan hanggang sa pagkamit ng ating kalayaan, narito ang ating kwento. Bago pa dumating ang mga dayuhan, ang ating mga ninuno ay naninirahan na sa mga payapang barangay sa tabi ng mga ilog at dagat. Ang isang dato ang namumuno sa komunidad, nagpapanatili ng kaayusan at nagbibigay ng proteksyon sa kanyang mga nasasakupan. Mayroon na tayong sariling sistema ng pagsulat, ang baybayin, na inuukit natin sa mga kawayan at malalapad na dahon. Masigla rin ang ating pakikipagkalakalan sa mga Tsino, dala ang mga ginto at tela kapalit ng mga porselana at kagamitang bakal. Noong Marso 15, 21 ang tahimik na dagat ay nagbago sa pagdating ng mga dambuhalang barkong Espanyol. Si Ferdinand Magellan, isang European explorer, ay dumaong at nagtanim ng isang malaking krus sa dalampasigan bilang simbolo ng Kristyanismo. Ngunit hindi lahat ay sumuko. Sa Mactan, hinarap ni Lapu-Lapu ang mga dayuhan upang ipagtanggol ang ating dangal at lupa. Naganap ang madugong labanan. Sa huli, nagwagi ang mga Pilipino at napatay si Magellan sa dalampasigan ng Mactan. Lumipas ang ilang dekada, bumalik ang Espanya sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi upang tuluyang sakupin ang kapuluan. Itinatag niya ang Maynila bilang sentro ng pamahalaan at sinimulan ang pagtatayo ng pader ng Intramuros. Ang mga barkong galeon ay naglakbay sa pagitan ng Maynila at Acapulco, nagdadala ng mga kalakal at kultura mula sa iba't ibang dako. Sa loob ng 300 taon, nagtayo ang mga Kastila ng mga dambuhalang simbahang bato na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin. Subalit ang panahong ito ay puno rin ng hirap. Sa ilalim ng polo e serbisyo, pilit na pinatrabaho ang mga Pilipino ng walang bayad. Habang namumuhay sa karangyaan ang mga praile at matataas na opisyal, marami sa ating mga kababayan ang nagdurusa sa kahirapan. Dito sumipol ang damdaming makabayan. Sa Europa nagsulat si Jose Rizal upang ilantad ang mga pang-aabuso ng mga Kastila. Ang kanyang mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ang gumising sa natutulog na diwa ng mga Pilipino. Ngunit ang kanyang panulat ay naging mitsa ng kanyang kamatayan. Noong Disyembre 30, 1876, siya ay binaril sa Bagumbayan. Ang sakripisyo ni Rizal ay hindi nawala ng saysay. Itinatag ni Andres Bonifacio ang Katipunan, isang lihim na samahan para sa rebolusyon. Sa sigaw ng Pugadlawin, pinunit nila ang kanilang mga sedula bilang tanda ng pag-aaklas laban sa pamahalaang Espanyol. Kumalat ang apoy ng himagsikan sa iba't ibang lalawigan. Ang mga bolo at luma na baril ay itinapad sa mga kanyon ng dayuhan. Habang humihina ang Espanya, dumating ang mga Amerikano. Isang bagong kapangyarihan ang pumasok sa eksena ng ating kasaysayan. Nagkaroon ng tensyon. Ang dating kakampi ay naging kaaway. Nagsimula ang digmaang Pilipino-Amerikano. Si Emilio Aguinaldo ang namuno sa ating hukbo. Sa gitna ng usok ng labanan, sinusubukang ipagtanggol ang bagong tatag na republika. Sa loob ng ilang dekada sa ilalim ng Amerika, dumaan tayo sa Commonwealth, bago tuluyang nakuha ang ating ganap na kalayaan. Hulyo 4, 1846, isang makasaysayang araw kung kailan dahan-dahang ibinaba ang bandilang Amerikano. Kasabay nito marangal na itinaas ang bandilang Pilipino. Sa wakas, tayo ay malaya na sa kamay ng anumang dayuhan. Si Manuel Roxas ay nanumpa bilang unang Pangulo ng Ikatlong Republika. Nangangako ng bagong bukas para sa bansa. Nagdiwang ang buong bansa. Sa bawat kanto, maririnig ang hiyaw ng kalayaan at ang panalangin para sa masaganang kinabukasan. Ang kasaysayan natin ay hindi lamang kwento ng pananakop, kundi kwento ng katapangan, pagkakaisa at walang hanggang pag-asa. Ngayon, ang ating bandila ay patuloy na iwagayway sa harap ng makabagong mundo. Dala ang aral ng nakaraan tungo sa hinaharap. Salamat sa pagsama sa amin. Huwag nating kalimutan ang ating ugat at patuloy nating mahalin ang ating sariling bayan.